Ka-Express, may malaking problema ngayon sa preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong December. Mahigit 11 weeks bago magsimula ang torneo, wala pa ring malinaw na direksyon ang ating national team sa eligibility rules na ipapatupad, bagay na posibleng magdulot ng panganib sa ating title defense. Nung nakaraang buwan, tinapik ng SBP si Coach Norman Black para buuin at pamunuan ang Gilas squad. Nakuha agad niya ang commitment ni Justin Brownlee, Edge Kwame, Ray Parks, Matthew Wright, Dave Aldeponso, Jason Brickman, Remy Martin at VJ Pre. Malakas na line-up ito na pinaghalo ang naturalized players, veterans abroad at mga batang standout mula USNCA at UAP. Pero biglang lumutang ang malaking isyu ayon sa mga reports sa social media. Mukhang hindi na passport only ang batayan sa basketball eligibility sa SEA Games. Posible raw na sundin ang FIBA rules o mas mahigpit pa. Nabawal na ang naturalized players at tanging mga kilala ng FIBA bilang locals lang ang pwedeng maglaro. Ito ang malaking bentahe ng host Thailand. 4 na Thai foreigners ang kinikilala ng FIBA bilang locals na pwedeng magsuot ng Thai jersey. Sina Martin Buenig, 6'8", German Thai, Frederick Lish, Moses Morgan, at Taylor Lam. Mga veterano na nasa mid to late 30s pero may international experience at kaya pa ring magbigay ng sakit ng ulo sa depensa ng Gilas. At kung hindi makakalaro sina Edge Kwame, Brickman, Martin, Mike Phillips dahil may tuturing silang naturalized o passport only, mababawasan ng gusto ang firepower ni Coach Norman Black. Sa ganitong sitwasyon, posibleng sa QMB ang magiging susi, lalo na't kumpirmado na siyang bahagi ng Gilas program ayon kay Coach Tincone. Sa ngayon, malinaw na dapat ayusin agad ng SBP at ng ating sports leaders ang eligibility rules kasama ang Thai organizers. Kung hindi, baka sa mismong torneo pa lang, malagay na agad sa alanganin ang ating kampanya. So ang tanong ngayon, kaya bang solusyonan ng SBP ang eligibility mess bago sumalang ang Gilas Pilipinas sa December? Delikado ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas ilang buwan bago ang 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand. Kung dati halos automatic na gold medal para sa Pilipinas ang basketball event sa SEA Games, ngayon ay mas komplikado na ang laban, hindi lang dahil sa preparations, kundi lalo na dahil sa eligibility rules na biglang nagkaroon ng kalituhan. Una, maaga pang kumilos ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP at agad na hinirap si multi-talented Coach Norman Black para buuin ang ating national team na pupunta sa Bangkok. Hindi nag-aksaya ng oras sa Norman Black at agad na nakakuha ng commitment mula sa ilang kilalang players, sina Justin Brownlee, Edge Kwame, may NCAA champion at pati isang UAP Rookie of the Year. Pero dito na nagsimula ang problema nang huli silang nakapanayam, ipinaabot ni Coach Norman Black na passport only lang ang kailangan para makalaban sa SEA Games. So ibig sabihin, basta may hawak na Philippine passport ang isang atleta, maaari na siyang sumabak para sa bansa. Kaya naman, kumpiyansa si Coach Black na kompletohin ang lineup sa pamamagitan ng mga skilled big men mula sa college at leagues. Subalit, kamakailan lang lumutang ang mga ulat sa social media at iba pang sources na mukhang hindi natuloy ang passport-only rule. Ang sinasabing bagong requirement, FIBA eligibility rules ang susundin sa basketball competition sa SEA Games. Kapag ito ang nangyari, siguradong malaking dagok ito para sa Gilas. So, ibig sabihin kasi, naturalized players tulad ni Edge Kwame at Justin Brownlee, pati mga passport holders tulad ni Brickman, Martin at Phillips, posibleng hindi makalaro. Samantala, ang host country na Thailand ay hindi natitinag. Ang mas matindi, may 4 silang half-Thai na naklasify na bilang local ng FIBA kaya siguradong pwede silang maglaro. Pinangungunahan ito ni Martin Buenig, isang 6'8" forward na naglaro sa Washington at Montana sa US College Basketball at ngayon ay star power sa German Bundesliga. Kasama niya sina Frederick Lish, Moses Morgan at Taylor Lam. Pawang mga veterano na kahit nasa late 30s na ay kayang magbigay ng malaking problema sa depensa ng Gilas. At kung matutuloy ang implementation ng FIBA eligibility, magiging disadvantage talaga ang Pilipinas. Mawawalan tayo ng naturalized big men at ilang key guards habang ang Thailand naman ay fully loaded pa rin. Dahil FIBA declared locals ang kanilang mga half-Thai players. Kaya ngayon, nasa alanganin si Coach Norman Black at ang buong Gilas program
Habang papalapit ang SEA Games, malinaw na hindi lang sa court magaganap ang laban, kundi pati na rin sa eligibility rules. Kung hindi agad malilinawan ito, baka mabasag ang matagal ng dominasyon ng Pilipinas sa SEA Games basketball. At ang tanong, kung matuloy ang ganitong sitwasyon, handa na ba ang Gilas na lumaban gamit lang ang purong homegrown talents? Kung dati ay halos automatic na panalo ang Gilas sa SEA Games, ngayon ay hindi na ganun kasimple. Ang Thailand bilang host nation, mukhang determinado na wasakin ang matagal ng paghahari ng Pilipinas sa regional basketball. At kung pagbabasihan ang kanilang lineup at eligibility advantage, malinaw na malaking hamon ang nag-aantay sa Gilas. Unang-una, malaking bagay ang tinatawag na homegrown but FIBA-classified locals ng Thailand. Si Martin Brunig, na may Thai mother, ay isang tested veteran mula sa German Bundesliga at naging All-Star pa noong 2019. Bukod sa kanya, may Frederick Lish, Moses Morgan at Taylor Lam, na bagamat na sa mid to late 30s na, ay may international experience at kalidad na kayang bumangga sa pinakamagagaling sa SEA Games. Dahil nakilala silang local ng FIBA, pasok silang lahat sa eligibility rules kahit na obvious na may foreign blood. Ito ang posibleng maging game changer. Sa kabilang bandang Pilipinas, ay kasalukuyang nasa uncertainty mode. Kung hindi payagan sina Ange Kwame, Justin Brownlee, Remy Martin, Jason Brickman at Mike Phillips, mawawalan tayo ng naturalized big at ilang key players. May iwan kay Coach Norman Black na bumuo ng lineup mula sa Pure Pinoy at mga batang players sa collegiate at pro leagues. Dito papasok ang posibilidad na i-fast track ang ilang talents tulad ni na Quinton Malura Brown na ayon kay Gilas head coach Tim Cone ay kasama na sa program. At ang tanong, handa na ba si QMB na mag-step up at magdala ng frontline responsibility kung sakaling wala sina Kwame at Brownlee? Malaking tanong kung paano hahabol sa chemistry at conditioning ang bagong buuin na lineup. Dagdag pa rito, mahalagang isaalang-alang na hindi sapat ang oras. Sa kasalukuyan, nasa mahigit na 11 weeks na lang bago mag-SEA Games. Sa ideal na situation, dapat ay nagsisimula na sa training camp, may playbook execution at scouting ang national team. Pero dahil sa eligibility confusion, parang nakatenga ang buong programa. At masakla pa, imbes na kalaban lang ang iniisip, pati eligibility rules ay naging balakid. Ang Thailand naman, bukod sa may loaded roster, ay may advantage pa bilang host. Alam natin na kapag host country, hawak nila hindi lang home crowd, kundi pati momentum sa tournament. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.